Tayo po'y pupunta sa ika-4 na seminar sa membership. And membership seminar number 4 is about JTE distinctives. No? Dapat po nating makilala, malaman ano po ba ang pagkakakilanlan. Kasi yung iba matagal nang umaattend, minsan nagtatanong sa inyo yung iba. So para maintindihan po natin yung kasaysayan po ng JTE, ay magpasimula po tayo sa history, mga kapatid. Ang JTE po was founded, yung foundation po natin na itatag po tayo, January 6, 1985. Ang kabuuan po nito, alam niyo naman po ako ay taga Maynila, and during that time, I was in my second year sa Bible College. And na-invite po ako ng isang mga kaibigan actually na pumunta rito sa Los Baños dahil meron nga pong may sakit. And so at first, akala namin ay simple na sakit o karamdaman. It turned out na ito pong pinag-pray po namin ay siya po pala ay demon possessed o inaalihan po ng masamang espiritu. Actually, ang ginawa ko po noon, that was December 1984, ay nagpunta po kami sa Manila. Dinala po namin sa JIL. Kasi nga, yung mga kasamahan ko noon, mga taga-JIL PCU. Okay? So, yung po mga dinidisciple ko noon, some of them are working students already sa Data General, and then mga working student po at nag-aaral sa PCU, Philippine Christian University. So, dinala namin po sa JIL sa Arroyo High School. Pero dahil sa masyadong busy po during that time, magsisimula na po yung service, inuwi din po namin. At nung dumaan po kami sa Baclaran, doon sa mga kamag-anak, doon po nag-manifest yung masamang espiritu. So, nung pauwi na po kami, gabi na, from Manila, BLTV pa noong araw, siyempre mga kasamahan ko, walang experience sa demon possession o sa deliverance, sa paano mag-deliver ng isang demon possessed. So, kasama ko po yung si Sister Aida, na nandun po ako, magkatabi kami sa bus, pauwi po dito sa Los Baños, nagwawala sa loob ng bus. Lahat ng tao nakatingin sa amin. Yung mga kasamahan ko, dahil walang karanasan, humiwalay sa akin ng upuan. Ako lang ang katabi. But praise God, na-manage po yun. Na-control naman yung spirit na nahimik. At to cut a long story short, sinyeran ko po yung kapatid niya, si Ate Aning, na sila po ay matagal na pong nasa Canada. And so when nag-share ako ng gospel, the Lord gave me wisdom. Paano may minister siya. Kasi wala pa rin walang katinuan yung si Aida, si Ate Aida. So kausap ko yung kanyang kapatid. So I shared about the gospel message. But the Lord told me, kasi habang nasa room kami, ang laki-laki ng idol doon sa kwarto. Normally, hindi po ako nagkukwento about the evils of idolatry. But during that time, the Holy Spirit impressed upon me. Kaya huwag niyo basta gagawin yun, mag-share kayo ng bago na magtatalakay niyo kagad yung idolatria o magsama sa Diyos-Diyosan. But that specific incident, the Lord spoke to me, kung gusto mong ma-deliver ang babaeng ito, mag-share ka ng about the evils of idolatry. So, nag-share ako. Sabi sa akin, nag-respond naman si Ate Aning, sabi niya, anong gagawin ko, Rafi? No? Siyempre, dahil bata ako sa kanya, sabi ko, isuko niyo po yan. So, hindi ko lang na-elaborate paano ang pagsusuko. But the thing is, another impression from the Lord, yung mga kasamahan ko na nagpunta, sabi ko sa kanila, wala kami nakitang positive result during that first visit. Sabi ko sa kanila, ganito gawin natin. Tayo ay magkaroon ng chain prayer and fasting. Mag-fasting tayo para sa deliverance ni Aida Lantican. So nagkasundo kami, kaya nga po, in 2 weeks time, tapos bago nag-expire yung 2 weeks, the Lord impressed upon me na balikan. Kung sabi sa kanila,
sila yung mga financier during the time kasi working student nga sila sa Data Gen. Sabi ko, balikan kaya natin. So bumalik po kami. Alam niyo, pagbalik namin after 2 weeks, I was really surprised kasi nung first visit po namin, nadatnan namin, nakahiga po siya sa folding bed. And then, ang itsura po niya, alam mo, umaalingasa yung baho, kakaiba yung amoy. Hindi dahil sa hindi lang naliligo. May spirit kasi. And hindi po siya makatulog, hindi po siya kumakain ng maayos. Hindi rin siya naliligo. But on our second visit, nagulat po ako, pagbukas ng pinto, ng pagkatok namin, wala yung folding bed. So sabi ko kay Ate Aida, Ate Aning, asan na si Aida? At sabi niya sa akin, halika, eto kasi ang entrance kasi nung araw from the highway, doon kagad sa kanilang salas. Ngayon, ang entrance nila baliktad na. So, ito yung kusina. Halika. Tapos, ginaid niya ako doon sa kusina, tapos meron jealousy. Hindi ko makakalimutan. 1984 pa yan, ha. Binuksan niya yung jealousy. Nakita ko sa labas, malawak yung manggahan doon sa Anos Si Ate Aida, nagbabadminton. Ha? Nagbabadminton na? Oo. Maya-maya, bitawan yung raketa, sumakay ng bisikleta, nagbabike. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, himala. Lahat ng tao na-amaze. Kasi halos hindi siya tumatayo sa kanyang higaan Tapos pag nagsaserve ng pagkain, tinatampal niya mga pagkain. Kasi sabi, bakit kayo nagsaserve ng lupa at ng buhangin? Iba ang tingin niya. No? Tapos sabi niya, kasi yan, dinala namin sa mga iba't ibang mga albularyo, nakarating kami sa iba't ibang lugar kasi may finance naman sila from Canada. Gagaling, pero kapag bumalik, mas malala. Pero at this time, sabi nila, nagulat kami, ayan na. Normal na, naligo na, kumakain na, maayos na ang tulog. At dahil doon, sabi niya, pwede ba tayo ay magkaroon ng Bible study dito? So, sabi ko, that was December. Nakalimutan ko na kung anong week ng December. So, nung bumalik ako doon, hinanap ko yung lahat ng mga existing churches. Nagtanong-tanong ako, saan ba may mga Christian church? And practically, lahat ng tinanong ko, na nakausap ko mga pastor, sabi sa akin lahat, Brad, kayo ang ginamit ng Panginoon dyan, kayo dapat ang magpatuloy. So sabi, nakiusap sa akin, 5 nagpasimula yan, no? Si Ate Aida, of course, na deliver si Ate Aning, si Mama, yung aking biyanan, tapos si Ate Elet, I forgot the other one, okay? May kumari ata nila, but 5 of them. And praise God, doon nagsimula. Kaya yung first service na ginanap ng first Sunday of January, doon tayo nagsimula. Kinakount natin, 41 years na ang nakalipas, buhay ang Panginoon. Hanggang ngayon, buo pa rin ang JTE. That's the history. Kaya nga, hindi tayo ang nagbukas ng gawain, ang Diyos. Ngayon, bakit Jesus the Emmanuel? Ang Jesus the Emmanuel naman, no, ako'y na-born again sa Malate, 12 kaming sabay-sabay na baptized na kabataan. Yung 12 na mga kabataang yan, lagi kami nagsusoking noon. Ako yung worship leader. Araw-araw yan, literally, pagkagabi, kung dating ako yung lagi nasa lasingan, inuman, nang ma-born again ako, gabi-gabi, kahit saan kami magpangita. Kahit kaninong bahay, kung minsan kung walang bahay na available sa tabing kalsada, wala kaming pakialam sa dumadaan, magwo-worship kami. Ang daming tao doon, dumadaan. Worship kami, kakapuspusan. And then one time, noong kasi pinabayaan na kami nung nagme-mentor sa amin, hindi na siya nakakapunta kasi evangelist siya, hindi siya pastor, so wala siyang heart ng shepherding, yung mag-asawa. Nagtanong kami sa Lord, Lord, ano po yung tatawag sa grupong ito? Kasi tatanong kami ng mga tao, nagko-conduct na kami ng mga Bible study, tsaka deliverance, mga young people kami noon. Pag may na demon possessed, mga ghostbusters kami tinatawag. May demon possessed doon. Yun ang trabaho namin. So nagpasimula kami. And one of our soaking nights, nag-prophesy yung isa ngayon na nasa New Jersey na. At ang prophecy ay sabi niya, I am Jesus. I am Jesus the Emmanuel. May kadugtong pa yun, hindi ko na matandaan, pero yun ang na-retain sa memory ko. I am Jesus the Emmanuel. Kaya ngayon ang kinukwento ko, na nung ako ay
nasa Bible school noon. After that, sa Baguio pa lang, first year college pa lang ako, lahat ng Bibles na uh, aking blessing sa akin, sa front page o sa back page noon, lang nilalagay ko ang Jesus de Emmanuel. Jesus de Emmanuel. At pag may nagtatanong sa akin, ang sabi, ano yan? Sabi ko, yan, malaking ministry yan. No, malaking ministry yan. Pero wala pa ang Jesus de Emmanuel. At yung tayo mag-register, no, later on, yun nga, naging official name na yon. So yung ating history, dahil ako Bible school student pa noon, nag-preach ako under the mango tree. Ang tawag namin UMT. Saan ang church nyo? UMT. Sabi nga tayo UMT. Alam na alam ni Mabel yan, under the mango tree. Sa kami ang anyogan doon. Pag nag-worship kami, titingin kami, babaksak yung mga tuyong niyog, no? Grabe yung presence ng Lord. No? So, pinipersecute na kami ngayon ng mga tao doon. Kasi siyempre, dahil kabataan pa, nasa 20s pa lang ako noon 24. So, wala kaming balance. Pag kami nag-overnight, bahala kayo mabulaho dyan. No? Kahit mahal na araw ang ingay namin. Siyempre, mga manong-manang mga tao. So, sinimula kami i-persecute. Sabi gano'n, Milayansya ba yan nagpiplis dyan? Ganyan. So, lumapit ako sa director ng aming Bible school, Manila Bible Institute during that time, later on naging Manila Bible College. It is a Philippine Pentecostal Holiness Church. Sila yung mga dating Wesleyan o mga Methodist na nabaptize ng Holy Spirit. So, nag-approach ako sa director, si Reverend Edgar, at ang sabi ko sa kanya, Pastor, siya yung aming director, pwede mo tulungan niyo ako. So during that time, sabi ko, sige, pinabasa niya sa akin yung bylaws ng PH, in short, Pentecostal Holy Church, and then inaral ko, at yun nga, ang sabi, in 2 years time, 1985 to 1987, I'll give you 2 years as per bylaws, na ikaw ay magiging temporary member. Ikaw lang, ikaw ang affiliated. No? Bibigyan ka namin ng license para hindi ka masita. Okay? Dahil mga panatiko ang mga tao. But after 2 years, kailangan magpasya na kung magiging affiliated church na full member na. Ngayon, ang offer nila, kung after 2 years, ang tawag nila ng mga kaibigan ko sa Bible School, loyalist. Kung magiging loyalist ka, Brad, marami mga privileges. Kasi inofferan ako noon pa by the grace of God, ako yung salutatorian. Kaibigan ko, naging mayor ng Natividad, Pangasinan, ang valedictorian. So, inofferan kaming dalawa na magkakaroon kami ng further study sa London mismo. 80s pa yan. Pero dahil nga may 2 years nag-pray ako, pero mga kapatid, nung tanungin ko siyempre sa bylaws, ano nakalagay sa bylaws, kapag ikaw ay naging full member ng PH Church, church, yung tinatawag nila na conference, no? Field conference, meron silang karapatan na ilipat ka kung saan nila gusto o kung saan nila tingin na dapat ka. Halimbawa, ibig sabihin, nasa Los Baños ako ngayon. Okay? Sabi nila, kapag nakita namin na kailangan sa Cebu ng pastor, we will pull you out sa Los Baños. Dadalhin ka namin sa Cebu o sa Davao o saan man. Kung may mga anak ka na pamilya, kasama yung pamilya mo. Kaya marami mga anak ng pastor, palipat-lipat palagi. No? Kasi after 2 years, after 3 years, after a year, gano'n. So yun ang una, sabi gano'n. Tapos, sabi ko during that time, habang nagpapioneer ako sa Los Baños, doon ko nakilala si Brother Popoy, yung tatay ni Sherwin, sa Manila. Taxi driver yan. Ang daming dinadalang taxi driver. Ang dami ko na-sharean doon sa isang ministry doon, Bible Giving Ministry, counseling sa mga taxi drivers. Until sabi niya sa akin, bro, sama ka sa amin sa Nung malaman niyang nandiyan na ako sa Los Baños, doon nagsimula tayo sa masiling ng araw, kaya naging dalawa. Nung bumisita yung mga missionaries, tinanong ko yung missionaries, sabi ko, what will happen if I will become a full member of PH? Sabi nila, if it will happen, you can only pastor one church. You can never pastor 2 churches at one time. So sabi niya, you have to choose, alin ang mag-focus ka, Los Baños ba o Calamba?
Sabi ko, paano? What will happen to the other church? We will send a fresh graduate from the Bible school or another pastor. Sabi ko, Lord, yun ba yung plano? Kaya nag-fasting ako, nag-pray ako, and then the Lord impressed to me. Alam niyo, actually, bago natapos yung fasting, nag-o-offer na sa akin noon. Alam niyo, yung Eldan na nung araw, yung likod ng Robinson, may iskinita doon. May mga lote doon, hindi pa develop yon. May mga taga Laguna Beach, taga California, nasabi nila, mag-i-sponsor sila ang magpapatayo ng church building, bibili ng lote at papatayo na tayo ng church doon. Pero hindi Jesus Emmanuel ang pangalan natin. PH Church. Saka, Lord, ito ba yung plano mo? Ito po ba yung gusto mo? The Lord clearly told me, no, hindi yan ang calling mo. So, nalungkot sila na mag-decline ako. Sabi, what's your decision? Sayang yung opportunity, mag-study ka sa London at may bibigyan ka pa ng maraming opportunities. Sabi ko, hindi po yun ang panawagan ko. Kung pinili ko noong araw pa yung shortcut, kagaya ng mga kasabayan ko, pero actually later on, by the grace of God, mas maganda ang kalalagayan ko ngayon kaysa maraming mga kasabayan ko. Kasi nakinig ako sa ating Panginoon. So, nag-register tayo at naging independent at Jesus Emmanuel Fellowship, Inc., with registry number 146824, December 9, 1987. And these are the following directors. I, as serve, and up to now, as the president, si Sister Marlene Collado, isang Ilocano, na hanggang ngayon ay nasa Hong Kong pa rin, serve as the secretary. Si Pastor Gary Matias ng Jesus Global Ministries sa Los Baños, ang treasurer. Si Julio Santos, si Brother Boyet, Pastor Boyet, naging director na namayapa na siya, kinuha na siya ng Panginoon. Si Bishop Johnny Cifuentes ng Dasmariñas, Cavite, ang one of the directors. Si Pastor Danny Gambe, which ay nasa Panginoon na rin. Siya yung dating kasama sa security, head security ni Brother Eddie, kasama ng mga PSG. Okay? And then si Sister Lina, Maria Lina Cifuentes, naging napangasawa ni Bishop Johnny, na nasa Dasmariñas again. And si Mami ang pinakabata noon. Okay? Siya yung dapat bueno yan, pero history na dahil padaligan na. These are the founding directors ng JTE sa biyaya ng ating Panginoon. Okay, but later on, the name Jesus the Emmanuel Fellowship was changed to Jesus the Emmanuel Ministries, Inc. After almost 3 years, March 7, 1990, due to projection of expansion in the coming years. Okay? Meron nang dadama tayo na may gagawin pang ating Panginoon. Of course, yung iba after 3 years, 4 years, 5 years, nawawala na, nadidissolve. Pero sa biyaya ng panagpatuloy. Okay? And with the belief that God will establish more churches, we will plant more churches locally and even internationally, abroad. No? So, later on, 2004, nung ma-encounter natin ang roadmap. Okay? So 2004 na yan, 85, ibig sabihin 20 years plus. Saka lang talaga nagkaroon ng clear direction ang Panginoon na concretize yung vision. So nag-undergo tayo ng road mapping at ito kasi yung marrying ng ministry and management principles na chinyampion ni Brother Within King. Actually, ito yung ginawa ko sa maraming mga churches hanggang ngayon. Nasa Bacolod kami, yung mga estudyante ko nakita-kita. At pag pinapakilala ko, mentor ko yun. Ay, mentor ko din yan. At nakakatuwa ang Panginoon. Isipin mo yung isang bishop ng Region 8 na siyang pinaka-bishop, babae ha, si Pastor Emmy. Lahat sila, for the glory of God, kinikilala akong mentor because of road mapping. Natulungan ko sila. So tayo, nag-undergo tayo. Now, ang roadmap kasi, ibang class, iba, hindi siya kagaya ng corporate, no? Yung approach ng corporate. Kalimitan ngayon, pag sinabing vision statement, JTE is God's. Pero dito, declaration. Maaring wala pa tayo dyan, pero yan ang ating destiny. So, dinideklara natin ang ating destiny. Hindi natin dinideklara yung process.
So ang lumabas sa ating vision statement is, we are, or pwede nating palitan, JTE is God's equipped, end-time, disciple makers, becoming a blessing to others. Kaya kung ikaw ay taga-JTE, dapat yan, by heart, ma-memorize mo. Na bakit tayo nag-come up dyan? Ganito kasi ang process ng road mapping. Hindi ako ang nag-isip niyan, hindi. Dumaan yan sa proseso. Nag-grouping yan. Tapos ginaid tayo ni Pastor Nate. And then saka i-calculate yun. I think we have sa grouping five groups ata yun. All of our pastors and key leaders doon sa Talisay, Batangas, nag-conduct niyaan. And then, saka nang ikakrap yung statement. Yun ang expertise ni Pastor Nate. Hanggang nakuha ko na rin yun. Natuto na rin ako mag-facilitate. So bakit equip? Pag sinabing tayo ay naihanda na equip, kaya kailangan hindi tayo magsawang mag-aral. Pag may mga seminars, matapos na lahat ng mga seminar, magpapatuloy pa rin ako kahit on a monthly basis na magturo pa rin. Ang dami dapat natin matutunan. Di ba? So, kailangan tayo ay equip, kagaya isang sundalo. Di ba? Alam niya lahat ng kanyang armas at kagamitan. No, hindi tayo kayang paikutin sa salita ng Diyos. And then, end time. Bakit? Kasi, yung end time na yan, dahil doon si Uncle John ay nagkaroon ng vision na noon, isa sa ating mga workers' convention, hindi ko makakalimutan yung nakatayo. Nang tinawag ko siya, namimiss ko yung pag-i-interpret dati, na British siya, mag-preach, dahil nung araw, nahihirapan yung matatanda, kailangan kong isalin sa Tagalog. Namimiss ko na yung ganun eh. No? So, pipreach siya, tapos i-translate ko sa Tagalog. Pero, nung tinawag ko siya, magkatabi kami, hawak-hawak yung Bible niya, pumikit. Tapos sabi kong ganun, magkatabi kami, iniintay ko siya magsalita. Sabi ko, naku, inaantok yata, kasi may edad na eh. Inaantok yata. Tapos sabi ko sa kanya, Uncle John, are you sleepy? No. I'm not sleepy. Sabi niya, I'm seeing a vision right now. Hindi ako inaantok, pero nakakakita ko ngayon ng pangitain. Tapos yung diniklara niya yung pangitain, sabi niya, tatagalogin ko na direkta, sabi niya, para naka-record na rin, sabi niya, nakakakita ako ng ilog, a winding river, pa-ese-ese na ilog. Ngunit miya ng konti, sabi niya, yung tubig sa ilog, biglang umangat. At pagbaba ng tubig, lo and behold, ang nakita niya, a mighty army, mga nasandatahan, mga sundalo. And then, he declared, JTE has a part in God's end-time army. Ang JTE may bahagi sa hukbo ng Panginoon sa huling panahon. Kaya nga pinag-uusapan lagi natin ng end time. Ngayon, ang dami nang nangyayari, but that's the grace of God. And finally, this end-time disciple makers. No? Becoming a blessing to others. Kasi Great Commission, go ye therefore make disciples. But the Lord clearly revealed to us, hindi lamang disciples ang i-raise up natin. Ang i-raise up natin, disciple makers. Amen? Disciple makers. And these disciple makers will become a blessing to others. But, as per roadmap is concerned, if there's a God-given vision, of course, the enemy will deploy a specific principality or stronghold. Ano ang kalaban ng EED, ng Equipped End Time Disciple Maker? The spirit of pride. Yan ang talagang inassign sa atin. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, bantayan natin ang pride. Huwag tayong magmamataas. Yung aking mentor, Doctor of Divinity, dati siyang veteran siya, Royal British Army, pero hindi niya binabanggit ang doctorate niya. Hindi siya nagkukot ng mga Greek and Hebrew. Ako nagkukot pa ako minsan. Pero siya wala. Full dependence sa Holy Spirit. Spirit of pride. Kaya pabantayan natin ang bawat isa. Pag naramdaman natin yumayabang ng bawat isa, huwag nang batukan. Di ba? Yakapin mo. Bro, sis, huwag tayong ganyan. Huwag tayong ganyan. No? Bakit po ang anointing naman natin? Kasi ang anointing naman sa yung wawasak sa
principality, sa spirit. Bakit ang anointing natin ay manifest presence of God? Okay, kasi po, yung anointing is the core competence. Yun ang strength natin. Kung may weakness tayo, okay, or vision killer is pride, the one that will kill the vision is pride. Okay, the core competence is the manifest presence of God. Okay? The manifest presence of God. Naalala ko tuloy kaibigan ko, sa bishop na rin, si Bishop Ferreira. Sabi niya, di ba ang tubig, pag umulan, saan pupunta ang tubig? Hahanap at hahanap siya palagi ng pinaka mababang lugar. Yun. So, humility. So, ang Holy Spirit, the manifest presence of God, ay mananahan sa mga mapagpakumbaba. Amen? So, kailangan nating maintindihan po yan. And then we have the promised land. Ano naman ang promised land? Hindi po lugar yan, ha? A promised land is a certain state. Kagaya ng tawag na yung pong boiling point analogy. Okay? Anong temperature magbo-boil ang tubig? 100 degrees Celsius. Tama? Hanggang hindi na, kahit gano'ng kadami ang tubig, gano'ng kakaunti, hanggang hindi niya na-reach yung 100 degrees. Hindi siya kukulo. So, ibig sabihin, ng promised land, when, it is a state, kalalagayan, kapag, sa Tagalog, when EEDs, when equipped, end-time disciple makers become a conduit for holistic blessing to others. Mga kapatid, ang promised land, ganito yan. Di ba ang promised land, hitik sa mga bunga. A land flowing with milk and honey, bumabalong ang gatas at pulot-pukyutan, is a symbol ng abundance ng blessing. Para magigit nating maintindihan mga kapatid, mararanasan natin individually and corporately ang pangako ng Panginoon sa atin. Hindi lugar yan, hindi lugar, kundi kalalagayan ng puso natin at ng espiritu natin kapag tayo ay full-blooded EEDs na. Hello? Pag naintindihan natin at we are living out the vision, equipped end-time disciple makers, as a result, a byproduct, magiging conduit ka, receptacle, vessel, okay, instrument ng pagpapala sa iba. But not just blessing in the financial and material aspect, but holistic. Ang unang pagpapala, spiritual. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, pag nasa Visayas ako, I'm so grateful to God. Kasi, ang biyaya ng Panginoon, yung mga leaders doon, they consider me as one of their mentors. Sino ba naman ako? Pero biyaya ng Panginoon eh. Tapos this coming, June? Magkakaroon ng Feast of Tabernacle, tapos pupunta sa Siquijor, ikakas out yung spirit doon ng witchcraft. Yung iba nagpunta ron, takot sila, hindi kumain ng tinapay doon at nagbaon pa galing sa Iloilo, galing sa Bacolod, takot na takot. Samantalang ako sa biyaya ng Panginoon dahil sa may mga intercessors, may time na babalik-balik ako sa Siquijor. Pero walang nangyari sa akin by the grace of God. Hallelujah. Amen. So, the vision keeper, by the grace of God, ibinigay niya sa akin ng JTE. JTE ay hindi nang galing sa akin. Inireveal ito ng Panginoon. Kabataan pa lang ako noon sa Malate, binigay ng Lord. Hindi nag-retain sa mga kasama ko. Marami sa akin nag-backslide na. No? Pero purihin ng Panginoon. Ako pala yung magdadala ng pangalan ng Jesus the Emmanuel. So ang biblical character natin ay si Pablo. Kilala naman si Pablo. And our biblical verses are 2 Timothy chapter 2, and then verses 4 to 7, and Romans 15:20. Okay, so ano ang misyon? Kung ipipresent ko ng buong roadmap, mahaba po yan. Pero ang mission natin, kasi kahit malinaw na ang vision, kung hindi malinaw ang mission, mag-aaway-away at magkakagulo. Parang lagi namin ini-illustrate dyan. Alam ba, pupunta tayo sa Baguio. Iisa ang ating goal, makapunta sa Baguio. Hindi nag-usap-usap. Paano ba gagawin natin? Tayo ba ay magko-commute? Tayo ba ay magdadala sa sasakyan? At kung akit tayo ng Baguio, saan tayo dadaan? Diba? As we know,
Di ba? Si Saludi, di ba? May iba't ibang daan papunta sa Baguio. Pwede mag-Cannon Road, pwede mag-Marcos Highway, pwede mag-Dagalian. Ay kung hindi nag-usap-usap, magulo. Kagaya ngayon, kaya kailangan pagpunta natin sa May 1 and May 2, dapat malinaw ang usapan natin. Kaya kailangan may mission statement. So anong mission natin? Para mangyari yung vision. Our mission is, basahin natin sabay-sabay, to glorify God by raising up, equip, and time disciple makers by pulling down the spirit of pride and experiencing the manifest presence of God. Hindi manifest, sorry. Paki-correct lang yan. The manifest presence of God. Dahil po mayroong vision killer, and that is pride, babantayan natin palagi ang pride. At ang ating pong focus ay walang iba kung hindi raise up EED. Sabi nga po natin, EED. No? At yan ay sa pamamagitan ng complete reliance sa Holy Spirit. Tuwan-tuwa ako sa aking mga young group, no, young men's ko, yung mga young prop. Ang ganda ng aming banding. Okay? Siguro later sabihin nila, Pastor, pwede bang weekly na kasi every other week lang. Pero okay naman. No? Our central task is to raise up role models and advancers of disciple making. Wala tayong ibang spiritual task kung hindi disciple making. At nakakatuwa, kasama namin si Bishop Noel Pantoja ng PCEC, kasabay namin sa plane, kasabay namin pa uwi. Eh, grabe. Nung nagpipicture kami, inago yung camera, akin na. Bishop yan, ha? Ang PCEC ngayon at lahat ng evangelical churches, mega churches, small churches, iisa ang focus, disciple making. Salamat sa Lord. May plano kasi ang Diyos sa Pilipinas. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo dapat ma-intimidate at ma-insecure sa ibang mga churches. Nagpo-flow tayo kung anong galaw ng Panginoon sa body of Christ. Sa biyaya ng Panginoon. At lahat ng glory sa Kanya. Ang lahat ng kapurihan ay sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. Ang nakakatawa ngayon, buong Pilipinas na yan. Bakit may gustong gawin ng Panginoon sa Pilipinas eh? Mangyayari talaga ang panawagan ng Panginoon sa Pilipinas na magiging righteous, prosperous, and missionary sending nation ang bansang ito. Okay, so finally, may silabang po ito. No, ho, ayaw ko kasing i-boost lahat eh. Baka magkaroon ng information overload. Eh. Dahan-dahan, 10 naman ito. So may 6 pang natitira. No, ho. Our simple core values are this. Number 1, passion for God and people. Kung hindi tayo passionate sa Panginoon sa ating kapwa, di ba sabi, love God, love people. Yan ang ginagamit ng iba. Dapat talaga grabe yung atin pong vertical relationship and horizontal relationship. Kung wala ito, hindi mangyayari lahat ng mga yan. So kailangan po, ito ay talagang maging sa core being po natin, talagang ma-imbibe po yan. No? Let's be passionate for God. Nalabas ako kanina kay Sister Ning, sinasabi niya, bagamat kamag-anak niya, pero kung tutusin, kahit kamag-anak mo, kung wala kang compassion, wala kang mercy. No? Second core value is discipleship. Siyempre, wala nang iba. Kaya nga yung mga hindi pa kasama sa mga life group, walang dinidisciple, walang nagdi-disciple. Sabi ko doon sa grupo ko, a healthy Christian, kailangan may upline ka, meron kang mentor, meron kang discipler. Okay? Dapat disciple ka, meron kang Paul, ikaw ang Timothy. Pero, dapat Paul ka din at may Timothy ka. Yun ang balancing buhay Kristiyano eh. May upline ka, may downline ka. Okay? Meron kang Paul, meron kang ding Timothy. Pero meron kang, ang tawag dito ay peer mentors. Meron ka ding Barnabas and Silas and Luke. Meron kang ka-level mo. Yun ang balancing Kristiyano. May kindikalala ka dito, may dinidisciple ka, at may kapantay ka. Okay? So, third is integrity. Ano ibig sabihin integrity? Ginagawa mo pa rin yung tama kahit walang nakatingin. Amen? Pag walang nakatingin, baka hindi na eh. No? Dapat ang integridad. Okay? Consistency. Yan ang battle natin dito sa JTE. Dapat ito. Consistent tayo. Sabi nga nung last time kami, the second before, huling galing ko sa
Rojas, nag-uusap-usap sila at lagi sabi ni Pastor Nilo at ni Pastor Robles, consistency is the key. Sabi nga natin, consistency. So, iba, hindi mo kasata, kumakain eh. Consistency is the key. Totoo yan, dapat maging consistent tayo. Number 5, excellence. Diba? Oh Lord, how excellent is your name. Mga kapatid, we serve an excellent God. Kaya sa lahat ng aspeto, dapat spiritually, physically, lahat, dapat ang goal natin is excellence. Magpakahusay tayo sa biyaya ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Of course, another core value is humility. Napag-usapan na natin yan, pero dapat ipaalala palagi, no? Yung humbleness, nagiging humbogness eh. Galit ang Diyos, di ba? Sa mapagmataas. God resists the proud, but gives grace to the humble. Kaya, low profile lang tayo, no? Maging low profile, wag tayong masyadong after sa mga titles, sa mga kung ano-ano mga ganyan. No. Lahat tayo magkakapantay-pantay tayo, magkakapatid tayong lahat. Kahit ikaw ang pinakamayaman dito, di bless mo kami kung ikaw ay mayaman, di ba? Hindi, baka yung bag mo, bro. Hey, ang baduy ng cellphone mo. Di ba? Galit ang Diyos sa mayabang. Kaya ako, nagagalit din ako sa mayabang eh. Galit ako sa mayabang, sa totoo lang. No? Okay? And then, generosity. Ayan. Ayan ang ipagpapasing ko. Mukhang dito, ito yung pinaka-weakest link natin ngayon sa church eh. Ano naman siya, natitibag naman siya, pero kailangan corporate eh. Kailangan maging generous tayo. Diba? May nagsabi nga, bakit ka ba generous? Simple lang, kasi my God is generous. Ang Diyos ko ay galante. No? Antikum daw ang kamay, nagdarahop. Kaya hindi tayo boxer. Amen? Hindi tayo Manny Pacquiao. Dapat tayo karatista. Bukas ang palad. Amen? Generous. And finally, loving relationships. No? Loving relationships, we intentionally create family and community wherever we go. Ang bilis na ng panahon. Excited kaming mag-asawa. April na kayo. Mamaya May na, June. No? Si Andre, panay na ang prepare ng bahay nila. Kasangkapan, nag-aayos na. Lahat inaayos na. No? At excited na ako mag-prayer walk na sa Canada. Excited na akong kagaya ginawa ko noon sa London. Every morning, kahit ang lamig. No? Lalakad ako doon sa seawall, nagpe-pray ako, nagde-declare ako. Hallelujah. Tapos, nagpe-preach ako. No? May gathering na ginagawa. Ang hirap mag-preach ng pure English. Pero nagulat ako. Sabi ng mga Briton sa akin, oh, you people, no? We British, we're so lazy. No? Tutuwa sila sa English natin, masyado tayo meticuloso sa English sila. Di ba? Pero may naging result yun. Ang daming church na natayo doon sa lugar na yun. Dahil nagpe-prayer walk lang ako. Ngayon, hindi lang prayer walk yung gagawin. Mag-start tayo ng gawain doon. Kaya salamat sa Panginoon. Ito yung kasaysayan, ito yung distinctive, ito ang pagkakakilanlan ng JTE at nawa lahat tayo maintindihan natin ang pinagagawa ng Panginoon at ang Diyos ang madakila, maluwalhati at mapasalamatan sa lahat ng ating gagawin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, good morning everyone. Pahinging biskwit.